Okay, doon na tayo sa paghanap natin ng value ng ating mass. Okay? So, yung given po natin ay in terms of cans. No? So, sabi niya, meron daw tayong 100 cans. And then, sinabi niya na yung specific weight po natin ay equal to 0.99 kilogram per liter. Okay? So, para mahanap natin yung mass, kailangan ma-multiply natin yung total number of cans doon sa ating specific weight. Para ang makuha natin ay in terms of kilogram. Okay? So, meron tayong 100 cans. Ang sabi niya, Excuse me po, engineer. yes. Hindi po naka-share screen. Ay, kanina pa ako nagdi-discuss. Ulit. Ano? Sorry Ginana na eh. guys. Strike to feel ko matatanggal pa ako ng trabaho Ayan, ulit, ulit, ulit. Ano ba yan? Sige, sorry. Mali-mali. Ayan na. Okay, ulitin natin. Okay. So, yung ating given is in terms of number of cans. And then, meron tayong given na specific weight. So, kapag given yung specific weight, kailangan natin multiply yung quantity ng product natin doon sa ating specific weight para ang makuha natin is kilogram. Nakukuha po ba? Okay. So, meron tayong 100 cans. At ang sabi, kada isang can, equivalent daw siya to 1,000 cubic centimeter. Okay? So, meron tayong 100 cans. And kada isang can ay equivalent to 1,000 cubic centimeter. Okay? Nakukuha po ba? So kung mapapansin nyo, yung specific weight natin is given by liter. So kailangan, yung makukuha nating value dito is liter para ang ma-extract natin is kilogram. Nasusundan po ba? So 1,000 cubic centimeter, paano natin siya i-convert to liter? No? So remember lang yung conversion natin. 1,000 cubic centimeter is equivalent to 1 liter. Okay? Nasundan po ba? Nasundan guys? So in total, ilan yung liter or yung volume ng can natin? So that is equivalent to cancel si cubic centimeter. Meron kang, ano na to? 1 can to eh. Cancel si can. No? So in total, you have 100 liter. Nasundan po ba? Nasundan guys? Ano ba yan? Nafo-FOMO ako. Okay. Sige, kunwari nasundan nyo. Okay? So, So meron na tayong volume of cans that is equivalent to 100 liters, no? To extract yung ating amount of mass ng ating can, multiply natin siya sa ating specific weight na 0.99 kilogram per liter. Nakuha po ba? So therefore, ilan yung ating mass ng can? 100 times 0.99 and that is equivalent to 99 kilogram. Nasundan po? Okay. So, meron na tayong M, meron na tayong delta T or T, and then, ang kulang na lang is yung CP. That is your specific heat. Given naman siya, ang specific heat natin is 0.93 kilojoule per kilogram Kelvin. So, ibig sabihin, lahat ng value natin ay available na, then we can now extract the value of Q. So, Q is equivalent to M CP delta T. Okay, ang M po natin ay 99 kilogram. Nasundan po. And then, yung ating CP or yung specific heat natin is 0.93 kilojoule kilogram Kelvin. And then, ang delta T natin is yung changes sa temperature. So, that is, ilan yung magbabagong temperature from 32 degrees Celsius to 77 degree Fahrenheit. So, that is 305.15
Kelvin minus 298.15 Kelvin. Nasundan, guys? Okay. So, pag kinompute mo yan, ilan yung makukuha? That is equivalent to 644.49. No, tingnan natin yung cancellation ng unit. Cancel si kilogram. Cancel si Kelvin. Ang matitira lang is kilojoule. So that is 644.49 kilojoule. Okay. Esther, ang given lang po is 644.79. So, ganyan yung nangyayari minsan sa exam, no? Hindi nyo ma-extract yung pinakang exact na amount. So, pipiliin nyo yung pinakamalapit. So, ang choices natin na pinakamalapit is letter D, 644.79. Okay, question? Okay, paano daw nakuha yung 298.15? Okay. So, sabi natin, absolute value po yung kukunin nating temperature. So, ang given po natin dito ay 77 degree Fahrenheit. So, ang goal natin ay makakuha tayo ng Kelvin temperature para magamit natin silang dalawa. So, i-convert natin si degree Fahrenheit to degree Celsius. And then, nung na-convert po natin si Celsius, i-convert natin siya kay Kelvin. Nag-add po tayo ng 200, ilan na nga pati inad natin? 273.15. Na? Nakuha, guys? Malinaw na po? Wait, try ko ulit pumasok sa Zoom. Na ano ko. Question, guys, yung sa part na yon. Again, so general formula natin is ito po. Okay? QMCP delta T. Conversion yan, guys. Conversion yung 5/9. Formula natin yon. Okay? May calculator technique is yung sa temperature lang. Kung kabisado nyo yung... wait lang. Ang pangit ang boses ko. Napo-FOMO ako. Sorry. Hello, hello. Okay. No. So, kailangan talaga natin siyang i-master. Yung temperature, pwede naman magawa ng paraan yon. Pero hindi ko kasi siya kabisado, guys, sa calculator. Recorded to, recorded. Makikita nyo yung yung pag-kick sa akin ng Zoom. Okay? Halinaw na po. Yan number 4. Proceed na tayo kay number 5. Guys, yung PDF nasa LMS yan, no? So, every 4:30 hanggang Wednesday, makikita nyo yung material dan. Yes, pwede lang yung 273 kahit ano lang. Okay lang din yan. Okay? Malinaw po. Okay, number 5 na tayo. Okay, process of removing heat now from the system so that the temperature is lower than its surrounding. Done yan. That is letter A, that is refrigeration. Okay. Next, number 6. Which of the following best describes the second law of thermodynamics? So, alin ba dito yung best represents dun sa second law of thermodynamics? Very favorite itong question na to sa area 3. So, kabisaduhin nyo yung mga laws of thermodynamics. Okay? So, that is letter B, no? So, yung second law of thermodynamics natin, no? Ang pinag-uusapan niya ay hindi pwedeng yung heat ay mag-flow from colder papunta sa hotter body. So dapat that is from hotter to colder body. Laging ganon yung kaya mali yung sinasabi nilang isara niyo yung pinto, lalabas yung aircon. No, papasok yung init doon sa room. No. Nakukuha po ba?
O kaya hindi pwedeng sabihin na lalabas yung aircon. Hindi, papasok yung init. Show nga. May magana na na. Para naman kunwari na-apply niyo yung thermodynamics talaga. Kasi according to the second law of thermodynamics, no, heat flows from hotter body to colder body. Talaga naman. Okay. So, yung letter A option natin, ang sabi niya, energy can neither be created nor destroyed. So, ito po ay tungkol sa first law of thermodynamics. No? So, first law of thermodynamics siya. Mas kilala siya sa tinatawag nating conservation of energy. Okay? So, this is conservation of energy. Okay? So, yun yung letter A natin. Energy can neither be created or nor destroyed. How about letter C? So, ano naman yung letter C? Ang sabi, the internal energy of a system remains constant. And then letter D, work is a form of heat. No? Wala lang yan. Palabok lang yan. No? Huwag niyang pakialaman. So, yung third law naman ng thermodynamics. No? So, third law of thermodynamics. Ano naman yung pinag-uusapan niya? So, laging sinasabi ng ating thermodynamics, the entropy is equals to zero. No? So, sabi niya, at T is equals to zero, your entropy is reaching zero. No? Papunta siya ng absolute zero. Okay, basta pag may nabasa kayo entropy, no, that is automatically your third law of thermodynamics. So, we have the first, alam na natin yung first, second, and then yung third. Pero meron pang pang-apat, the zeroth law of thermodynamics. So sa thermodynamics, ang focus sa zeroth law of thermodynamics, ang focus naman niya is thermal equilibrium. Equilibrium, no? So ano ba yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin, equal yung temperature nila, no? Sa isa't isa. So kunwari daw, si A and B ay thermally equilibrium kay C. Ibig sabihin, A is also equals to C, and then B is also equals to C. So ganun lang yung gustong sabihin no ating zeroth law of thermodynamics. Okay, again, zeroth law, first, second, and third law. Okay, so yun yun sila. Malinaw? Linaw po? Okay, number ano na tayo? Number 7. Guys, ganun kayo mag-aaral ng ganun kayo mag-aaral ng questionnaires. Kunwari, lalo yung mga available na questionnaires, yung sa CPU, for example, or kung ano mga questionnaires na nababasa nyo, hindi nyo lang pag-aaralan kung ano yung correct answer. Pag-aaralan nyo din po kung bakit mali yung ibang option. Kasi imagine, inaral mo, 100-item questionnaire. Tapos ang inaral mo lang is correct answer. Yung new information na kuha mo is only 100. Pero kapag inaral mo yung A, B, at D, no, kung bakit mali yung tatlo na yon, in total, dun sa 100 item, you have 400 new information. So, maximize yung, maximize yung material na binabasa nyo, whether kung sa Green Gears yan or sa other, kung saan mang planeta, yung makuha yung mga babasahin na yan, no? So, aralin kung basta i-play nyo na lang ulit yung sinabi ko kanina. Okay? Sorry, paulit po ng third law. Asan na yung third law natin? Ayun. So, ang third law natin, ang focus niya is yung pagiging zero ng entropy. No? So, yun yung focus niya lang. Basta entropy lang. Zero siya. Okay? So, sinasabi lang na at T, kapag absolute yung ating at 0 Kelvin na temperature natin, no, yung entropy mo is reaching zero din. Malinaw po? No. Okay. Pwede na? Lipat? Number 7. Oh my God, 7:33. Number 7 pa lang. Okay. Sige. In an ideal vapor compression cycle, what happens to the refrigerant in the evaporator? So, ano daw yung nangyayari dun sa ating evaporator? So, that is your letter C. It absorbs heat and evaporates. So, yun yung goal ng ating evaporator. Okay? Number 8. So, sabi dito, lighting, people, and forklifts contribute to what kind of heat load? So, usapang heat load naman to. That is your letter
B, that is your internal load. Ito yung mga load na makikita doon sa loob ng structures. Okay? Next, number 9. So, what is the COP of a heat pump? If it's COP ng refrigerator natin is 3. Okay? So, tandaan na, no, dalawa yung COP natin sa mga formulas. So, we have the heat pump and then refrigerator. No? Minsan, Carnot yung sinasabi. Refrigerator. Okay? So, dalawa yan. Usually, pag alam mo yung formula ni refrigerator, kabaligtaran lang siya nung heat pump. So, ganun lang yung relationship nung dalawa na yan. Uy, na-all may relationship. Actually, itong question na to is a recalled question. So, 2023, tinanong to sa amin. Yung about COP ng heat pump, tas relationship ng COP ng refrigerator. Okay? So, ano yung relationship nila? Sa number 8, that is your internal load. Sa ano ba? Sa questionnaire nyo, mali. Okay? So, yung formula natin ng heat pump, no? So, the COP of heat pump is equals to COP ng ating refrigerator plus 1. Okay? So, kapag inahanap is heat pump, magpa-plus ka lang ng 1 doon sa COP ng refrigerator. Pag ang hinahanap naman is COP ng refrigerator, tapos ang given is COP of heat pump, babaligtarin mo lang, no? Ilipat mo lang si positive 1 dito, magiging negative 1. So, that is COP of heat pump minus 1. Nasundan? Nakuha guys kung paano na-derive yung formula nila. Kaya kapag alam mo si heat pump, si refrigerator, alam mo na rin kung ano ba yan? Alam mo na rin kung paano mo kukuha siya. Okay? So, ang hinahanap is COP of heat pump. So, ang COP ng ating R is 3. So, mag-plus 1 ka lang. 3 plus 1 is equals to, no? 3 plus 1 is equals to square root of 10 plus, charot. Okay, that is letter C. Ano? That is C. So, that is equals to 4. Okay? O, di ba? Madali lang siya. Hindi nyo lang nasagutan kasi hindi nyo pa nga alam. Kaya huwag kayong ma-down kung bagsak yung ano nyo, diagnostic exam. Okay? Number 10. Number 10 is yearly called again from 2023. Pinakamahirap na board exam daw sa kasaysayan ng ABELE. 33% lang naman kami. And until now, wala pa rin nakakabit sa aming rating. Okay. So, determine the length of an open wood stringer with the following data. You have a run distance of 3.5 meter and height of the rise 2.5 meters. So, ito yung first na tanong to nung 2023. And fortunately, nasagot ko siya. So, hindi ko alam yung eksaktong formula nung paano to compute, pero alam ko yung parts ng mga hagdan. So, dun papasok talaga na kailangan mong i-treat lahat ng binabasa mo na essential sa board exam. Hindi yung hindi naman yan lalabas sa board exam, tapos biglang lumabas. So, ako noon, hindi ko, parang naghanap ako ng ibang resources noon na wala sa mga normal kong nakikita. Kasi ang sabi nila, kapag pare-parehas kayo ng binabasa, pare-parehas kayong mag-isip. Syempre, gusto natin mag-top-notcher. So, nagbasa ako ng ibang mga libro. Nagbasa ako ng mga download ng mga book na, book ng mechanical engineer, civil engineer, nanungo ko ng mga references doon. So, nabasa ko doon sa isang book nila, yung parts of ladder. So, pinag-aralan ko yon. Alam ko yung run na ibig sabihin sa hagdan, alam ko yung ibig sabihin ng height of rise, no? So, nahanap natin siya kung paano mo solve si stringer. So, ano ba yung sinasabi ko? Ang dami ko na naman patalastas. So, kung meron kang hagdan, ayan, may hagdan kang ganyan. Okay. So, yung run distance is yung distance mula sa first vertical rise doon sa may last na aapakan. No? So, that is your run distance. Okay? So, yung ating namang height of rise, baliktad pala, mali yung drawing ko. Ito, ayan. Ayan. Okay? So, yung height of rise naman is yung dulo ng stringer, no? Yung stringer kasi, guys, yun yung, kuwari, di ba may hagdan? Yung nakahalang na ganon, that is your stringer. So, ito yung hinahanap natin. Itong part na yan. Ano yung haba niya. And then, yung height of rise is yung sa first land ng hagdan, papunta doon sa may last na, anong tawag dito? Run ng ating hagdan. So, yung height mo is 3.5. So, di ba? Meron kang run na, run mo is 3.5.
Yung dito naman ay 2.5 meters. Okay? So ngayon, based dyan sa image, ano pong gagamitin natin dito? So yes, that is Pythagorean theorem. No? Ayun ha. So di ba kahit hindi mo alam yung eksaktong formula pero naiintindihan mo yung problem, kaya mong gumawa ng paraan. Okay? So Pythagorean theorem, tama, yung applicable dito. So sabi sa Pythagorean theorem, yung ating hypotenuse, ito kasi yung stringer natin, that is your hypotenuse, is a squared plus b squared is equals to c squared. Yung hypotenuse natin is your c. Sabihin natin, no? Hypo. No, we have 2.5. So that is 2.5 squared plus meron kang 3.5 squared is equals to c squared. No? So therefore, your c is equals to square root of 2.5 squared plus 3.5 squared. Then c is equals to what? Equals to 4.3 meters. That is your letter C. Malinaw po. Malinaw po? Uy, lumabas din daw last year. Yes, oo nga. Kaya nga nag-ano yung mga bata nun eh. Nakuha guys? Nakuha? Ayun, good. Sige, tama yan. Pag nakuha nyo guys, mag-ano kayo, heart react. No, kapag hindi nyo nakuha, i-click nyo yung pinto na may tao, i-click nyo yun. No, pag hindi nyo na-gets, i-click nyo yung may tao sa pinto, sa dulo. Okay? Next tayo, number 11. The cloudiness or haziness observed in water is best described as. So, paano daw natin siya i-describe? So, that is your, that is your letter B. That is your turbidity. Okay? Next. Which of the following is considered a non-traditional water supply source? So ito ay context clues gamitan. Minsan nasa choices nyo makikita yung correct answer pag hindi nyo siya talaga alam. So kunwari, ang choices natin is groundwater, rainfall, river, and desalinated seawater. Eh hindi mo alam yung mga non-traditional hindi mo alam yung traditional and non-traditional. Eh kung mapapansin nyo, yung ABC, ito yung mga naturally occurring water. Di ba? So, automatic letter D. Pag tinanong ko, ano yung sila? Desalinated water. Basta yan ang correct answer. Okay? So, yung desalinated water, ito yung mga water na nagiging project ng DOST, lalo na sa mga lugar na napapalibutan ng dagat. So, kasi hirap na, yung salinity kasi mataas. So, tinatanggal yung salin doon sa tubig, no? So dumadaan siya ng water infiltration para maging drinkable yung water or kung ano man. Okay, so that is your letter D, desalinated water. Minsan, pag hindi nyo hindi nyo makuha yung tamang sagot sa pagbasa ng ng question, tignan nyo sa choices, no? Pag hindi nyo pa rin makuha sa choices, ano lang naman yung 10 seconds ka magpe-pray, di ba? Pipikit ka lang naman, tapos close your palms. Okay? Number 13. So which property determines how much heat a food requires for a temperature rise? No. So alin daw dito yung nagtutukoy doon sa heat na nire-required para tumaas yung temperature ng isang food? That is what? That is your letter C, no? That is your specific heat capacity. So when we say specific heat, ibig sabihin, yung kada kilogram ng ating food ay tinataas natin ng 1 degree Celsius. Okay? So that is your specific heat capacity. Specific heat capacity, same lang yan. Okay? Next, number 14. Okay, ang dami nagkamali dito. Okay, which of the following behaves most like a Newtonian fluid? So, ang tinatanong, alin dito yung kaparehas or nagbe-behave as Newtonian fluid? So, di mo ito masasagutan kung di mo alam yung Newtonian fluid. Pero sabi ko nga, basahin mo yung choices. Eh kung hindi mo pa rin mag-gets doon, yun na, gawin nyo na yung sinabi kong kanina, paraan. Pero when we say Newtonian fluid, ibig sabihin, the fluid resistance dapat ay hindi magbabago kapag inexertan natin siya ng force. Ng force. So dito, the correct answer is none of the above. No? Lahat yan ay hindi yan mga Newtonian fluid. So, ano ba yung example ng mga Newtonian fluid? So, imagine mo, yung yogurt, di ba, malapot siya sa una. Pag hinalo mo, nagbabago yung consistency ng yogurt. Same with ketchup. No? Malapot sa una, no? Pag hinalo mo, wala na rin. No? Nagme-melt na rin siya.
Mayonnaise, ganun din. Yung consistency sobrang taas. Kapag hinalo mo, no, lumalambot na. Okay? So, yung example ng mga Newtonian fluid is oil. Yes, very good. Tama yung example nyo. Water or even honey. No? Yung honey, yung totoong honey, yan yung hindi nagbabago yung resistance niya. Nakuha po? Okay, so that is your letter D. Dami nagkamali dito. Nahuli kayo. Loha. Pwede rin yung loha. Okay, pwede rin yun. Kung wala kang honey, pwede yung loha. No? Okay, next. Number 15. So, a facultative lagoon is characterized by what? So, ano po ba yung characteristics ng isang facultative lagoon? So, that is letter B, no? So, yung aerobic, yung top layer ng ating lagoon is aerobic. Yung bottom naman is anaerobic. So, bakit ba siya tinawag na facultative lagoon? So, ang purpose ng facultative lagoon natin is to treat yung mga wastewater natin na galing sa industrial or commercial wastewater, no, based on a natural process. Dapat matitreat natin yung wastewater. Ang purpose niya is to treat it based on natural, biological, chemical, and physical processes. So, tinawag siyang facultative because yung nag-exist po na bacteria dito are facultative bacteria. Kung saan yung facultative bacteria ay kaya niyang mag-survive whether kung may oxygen or wala yung environment. No? Kaya siya tinawag na facultative. Tapos siya yung responsible doon sa pag-treat ng wastewater doon sa may lagoon natin. Nakuha po ba? No. So, siya lang yan. Very interesting nga nung nung bacteria na yun. Ano? Nakakahinga siya ng may oxygen at wala. Ako lang, isin lang ako, hindi na ako nakakahinga. Tapos ganun, wala pang oxygen, no? Kaya niyang huminga. Okay, number 16. A cyclic device violates Kelvin Planck if. No, so ano naman po to? That is letter C. Ay, sorry, mali. Hindi siya letter C. That is letter B. No, it operates without a sink. So ito ay related din sa ating second law of thermodynamics. Okay? So, yan yung sinabi ni Kelvin Planck. Okay? Ako po, nasusundan guys, masyadong mabilis. Hindi, nabagal mo nga, number 17 ka pa lang eh. Okay. Which of the following is not a mode of heat transfer? So, alin dito yon? Ang tinatanong is mode of heat transfer. So, conduction, convection, and radiation are all mode of heat transfer. Yung compression naman ay hindi. Compression is a process of heat transfer, process ng heat. No, pag sinabi nating compression, ang nangyayari, yung volume of gas ay pinapababa natin para tumaas yung pressure. Okay, nagagets po? Nagagets guys? No. Again, pag compression, yung volume of gas natin ay pinapababa natin para yung pressure ay tumaas. Okay, so that is your compression. So kapag conduction naman, it is a mode of heat transfer that is in contact doon sa body. So magkadikit dapat talaga sila um, mag-transfer yung heat. Pag convection naman, ano man yung meron tayo doon, no? So hindi kailangan ng contact. Okay? Then, pag radiation naman, we are using a black body para mag-transfer ng heat. No? Kaya nyo, ano ba lang naman to, parang warm up pa lang to ng mga concept na to. Lahat ng malalalim na usapin ay pag-uusapan natin yan sa mga darating na linggo. Okay, number 18 po tayo. So sabi, a quality X value of 0.29 indicates what? That is letter? No. That is letter A. That is 29% saturated vapor. Sir, ano bang ibig sabihin ng quality X, no? Iyan yung quality X. Kailan pa naging quality ang X? So, quality X is measurement siya ng ating mass of the vapor divided by the mass of the total vapor. So, kung nakakuha tayo ng 0.29 na quality X,
Therefore, no, yung total mass ng vapor natin is 29, and then yung total natin, ang mass of vapor natin is 29, and then total natin is 100. Nakuha po ba? So that is saturated vapor. Malinaw? Ba? Okay. Good, good, good. Wait lang, babasa ka baka may... ano. Okay, next tayo. Number 19. So what property measures a material ability to conduct heat? Nandun na. Conduct, that is letter B, no? Thermal conductivity. Next, number 20. The amount of water flowing. Okay, ito, ang dami rin nagkamali dito. Excuse me, number 20. The amount of water flowing in a pressurized drip irrigation pipe is considered as what property? So, ang hinahanap po sa natin is the amount of water. So, remember, yung ating mga materials ay meron siyang dalawang characteristics, that is extensive and intensive. So, pag sinabi nating extensive, focus lang kayo dun sa word na extend. So, that is external. No? Pag intensive naman, that is internal. Okay? So, dito, yung amount of water natin, ang tinutukoy niya is the volume of water. So, ngayon, anong characteristic yung ating volume? So, technically, hindi naman siya internal, ano? So, that is letter A, that is extensive. So, isa-isa, magbigay tayo ng example sa external. So, example na external natin ay what? Volume, ano pa? Mass, ano pa? Size, and then, ano pa? Yung weight, kunwari, and then yung length. Okay? So, kung imagine meron kang ano, basta tatandaan nyo lang, kapag may material, kunwari, pag i-divide mo yung dalawang yan, kapag nagbago yung isa sa mga parameters nun, ibig sabihin, that is extensive. Pero kapag hindi nagbago yung characteristics, kahit hati-hatiin mo yan, that is your internal. So, imagine, meron kang isang basong tubig na mainit yung kanyang mainit. No, wala sabi 100 degrees Celsius yung tubig na yon. Tapos ang timbang niya is 1 liter. For example, 1 liter na 100 degrees Celsius. Ngayon, sinalin mo yung tubig na yon sa maliliit na cups, no. So yung temperature sa lahat ng cups na yon ay mananatiling 100 degrees Celsius. Ibig sabihin, that is intensive property. Pero the amount of volume, nung hinati-hati mo siya, nagbago. So ibig sabihin, volume is a extensive property ng material. Nakukuha po ba? Nakukuha? No. So, sa internal naman, for example, meron kang rubber band. Ano bang maganda example? Kunwari, sa food. Kunwari, yung mansanas. No? Yung mansanas. Nung hinati mo yung mansanas, hindi naman nagbago yung kulay. No? Ano pa yung internal nun? Kung malamig siya, nung hinati mo, malamig pa rin naman siya. So that is internal or intensive property ng material natin. So example niyan is color, internal na pati. Color and temperature. Ayan. Yan. So ganun po. Nako ha?